Narito po ang pinakasariwa sa daigdig ng palakasan sa boxing. Kinakailangan pong maibalik ni Manny Pacquiao ang dating bangi sa ibabaw ng ring upang muling kuminang ang kanyang boxing career. Ito po ang inilahad ni 3-Division World Champion Nonito Donaire Jr. sa PTV Sports. Kasabay po ng pagsasabing kinakailangan maging fully focused ang fighting congressman para sa fourth battle kontra Mexican counterpuncher Juan Manuel Marquez. Narito ang report ni veteran sports columnist Flor Perez. Si WBO Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. sa mga naniniwalang kulang sa challenge at apoy sa puso si Manny Pacquiao sa kanyang mga previous fights. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Donaire na minsan na rin siyang dumaan sa ganitong yugto ng boxing career at ito ay nang wala ng magandang laban na nakaabang para sa kanya. Well, I think his physical has been around that. It's just his mind maybe or perhaps the focus and inspiration to fight or the determination to fight. Parang nawala na yung maybe because the lack of opponent or the lack of desire to fight that opponent. Parang, I mean, I've been to that situation where parang nawala ako ng gana, like with Nishioka. Nandun, bumalik yung gana ako. You know, I got my desire to fight again, and I think I can do the same thing. Pero sa nalalapit na laban ni Pacquiao, nagbabala si Donaire na delikadong mawala ang focus ng 33-year-old Pinoy Southpaw. Ito'y dahil base sa unang tatlong pagharap ni Pacquiao at Juan Manuel Marquez, talagang masasabing kontrapelo ang Pinoy ring idol sa kanyang Mexican counterpart. So it has to be at least an A game for him from laban si Marquez because they fought for 3 times and it's been a close fight. He needs to be in his top shape to win again. Things have to be done, and I think that he needs to look impressive to stop the doubts from everyone else. At sa mabilis na response ng Team Pacquiao, muling iginit ni Haftas Fernandez na maganda ang itinatakbo ng kanilang training camp sa General Santos City. Pagtitiyak pa ng Chief of Staff ni Congressman Pacquiao, mataas na mataas ang antas ng kondisyon ngayon ng kanyang boss at handa na rin silang sumabak sa huling bahagi ng kanilang training camp sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Okay naman. Jogging kami kanina, alas 6, umaga. Din kahapon, nag-sparring kami. Wala. Araw-araw, ensayo kami. Walang problema, hindi naman sa mga ensayo namin sa mga commitment niya. Focus siya. Ang Team Pacquiao ay mananatili dito sa Pilipinas hanggang sa Sabado bago nila gugulin ang susunod na 6 na linggo ng kanilang ensayo sa Estados Unidos para sa kanilang asam na mapatulog ang karibal na nagbigay sa kanila ng doubt sa kabila ng 2 tagumpay. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Isa po ang pagkolekta sa mga PBA trading cards sa mga kinahuhumalingan ngayon ng mga maraming basketball fans. 27 ito kaya naman po hit na hit ngayon ang mga nasabing baraha na naglalaman ng mga importanteng impormasyon hinggil sa mga paboritong PBA players. Pero bukod po sa pagiging collector's item ang mga PBA trading cards, may isa pa hong mas exciting rito. Alamin natin sa report na ito ni Miss Ika Montes. Siya si Jun Estalani, isang basketball fan na madalas manood ng mga live games ng PBA. Pero kagabi, bukod sa kanyang usual routine, may bagong kinahumalingan ng IT-related employee at ito ay ang pagkolekta ng PBA trading card. Fan si Kuya Jun ng Sunmig Coffee Mixers, kaya naman ang kanyang naging misyon, kolektahin ang mga cards ng mga players ng team. At sa pag-oobserba ng PTV Sports sa Red Gate selling booth ng PBA trading cards, kitang-kita na si Estalani ang isa sa mga nakakuha ng consolation prize. Maganda kasi nakaka-excite siya. Pwede ka manalo ng something, basta nanalo ko ng best 100, then I-purchase ulit. So na-addict ba kayo? Oo, nakaka-addict kaya lang wala lang pa masahe pa uwi. Ang aling ito naman na kahit walang laro ang paborito niyang team na Barangay Ginebra San Miguel ay lumusob pa rin sa Araneta Coliseum sa kabila ng malakas na ulan para sa kanyang asam na makakuha ng Marca Giwa at JJ Helter brand cards. Sobrang saya po kahit 100, at least nabalik po yung panalo ko. Sino ba kinukolekta mo? Honestly po, sana po si JJ Helter brand at si Marca Giwa po. I'm a never fan po kasi. So nakuha mo na ba sila, di ba? Unfortunately, hindi po. Si Mark Pingris po at si Mark Cardoy nakuha ko. So will you stop? I will not stop until I get JJ and Mark. Ang dalawang fans na ito ay ilan lamang sa maraming collector ng PBA trading cards.
na nabiyayaan ng cash prize na nakaipit sa bawat package. Kwento ng isa sa mga taong nasa likod ng proyekto na si Ginoong Jam Parungo, aabot sa hanggang 1 milyong piso ang instant prize na naghihintay sa mga PBA trading cards collector. Yung 25,000 yung inilabas niya yung issue rin, di ba? Hindi, more than. 25,000 per player. Tapos na ba? Kakasimula pa lang pero pasok tayo sa targets. Maganda naman yung feedback ng mga tao. Samantala, ikinuwento ni Parungo na inihahanda na ng PBA at ng PhilWeb ang pag-release ng bagong batch ng mga players sa PBA trading cards. Dito ay pinag-aaralan na rin umano nila ang request ng mga fans na ilabas ang mga legendary PBA cagers tulad nila Robert Jaworski, Ramon Fernandez, Alvin Patrimonio at iba pa. Cross your fingers, sana magkaroon. I-request nyo lang para payagan tayo. Ang bawat isang trading card ay nagkakahalaga ng 120 pesos at random ang pagkuha ng mga players dahil selyado ito. Kaya naman mas nakadadagdag ng thrill sa mga collector. Para sa PTV Sports, Ika Montes, Telebisyon ng Bayan. Hihintayin namin yung release nung kay Dodot tsaka kay Pongki Alolor. At sumayin niyo po ang mga pinaka-latest sa daigdig ng palakasan. Abangan ang iba pa namin mga ihahatid sa inyo ngayong araw sa PTV Sports mamayang alas 5 ng hapon. Ako po ang lingkod, Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.